Ay, magandang hapon. Ibalita ko lang sa inyo, ito na po ang pangatlong video ni Saldico. Tinawag niya ito huling video. Pero nakalagay po dito, na si BBM pala kumita na malaki sa Bulacan. Matindi. Hindi rin totoo siya, sabi ni Honday Alcantara na 31 billion lang, 56 billion po lahat. Natandaan yun, pagalit-galit pa si BBM sa kwan? Yung mga guni-guni? Anak na weti, sa kanya pala may blessing pala lahat yun, kaya pala matatapang sila ni Bryce. Si BBM pa lang sa likod. Matatapang sila ni Bryce Hernandez, Alcantara, o si Bernardo. Si BBM pala sa likod. Ito kung nasasabi ng totoo si Saldico. Pakinggan natin po ang pangatlong video ni Saldico. Pangatlo at huli. Naniniwala ako ng totoo, natudo kay Saldico dahil sa siya po ay kasama sa sindikato at alam niya anong nangyayari. Ito po. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila. Ito, naputol tayo. Naputol tayo. Ilutin natin yung kay Saldico na pangatlo. At pakinggan natin si Saldico. Okay, play na natin. Bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker. Ulit. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez.
kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Ulitin natin para si Renato San Pedro ay maasar. Renato San Pedro, pakinggan mo pa ulit. Galing sa Disbard. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang,
Si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Okay, Okay, Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. mag-discuss muna tayo. Di ba, una, napuna natin si Bongbong Marcos. Napuna natin si Bongbong Marcos na siya pa ang nagbanggit tungkol sa korupsyon. Sa panahon na hindi pa halata ang korupsyon, binanggit niya na. Wala nakakaalam. Tapos, bigla niyang binanggit sa zona niya. Mahiya naman kayo. Ibig sabihin, alam na alam niya. Tapos, siya pa yung nag-inspeksyon sa Bulacan. Yun pala, sa kanya, siya naman ang dahilan kung bakit po yun ay guni-guni. Ghost project. Naalala siya, Wawaw Builders. Miyak-iyak pa nga yung may-ari ng Wawaw Builders. Pero lahat sila walang nagbanggit. Pati sila ni Bryce. Bakit ang tatapang nila ni Bryce Hernandez? Ang tatapang nila pati si Henry Alcantara. Pati si Roberto Bernardo. Ang tatapang nila. Analisahin natin. Hindi mawala sa isipan ko yung kinikwento nila ni Bryce Hernandez na ginamit nila yung lisensya ni Sims Construction. At yung ginamit nila, ang ekspektasyon, okay, pahiram ko ang lisensya ko. Pero gawin nyo man, por Diyos por Santo, gawin nyo naman ang mga proyekto. Hindi ginawa. Bakit kaya? Ano nagbigay ng tapang kay Bryce Hernandez? Tsaka kasamaan si JP Mendoza. Sino pa isang engineer doon? Pati sila ni Henry Alcantara. Ano ang nagbibigay sa kanila ng tapang na bakit hindi nila gawin ang kontrata? Sige nga. The only way na matapang magbigay dyan ay kung presidente ang kakampi niya. Hindi lang nila masabi, presidente po ang kakampi namin. Pinangakuan, kami bahala sa kaso. Gawin nyo lang pinapagawa namin sa inyo. Pag ganun lang kasimpleng kwento eh. Nakakalunos. Yun pala, direkta pa lang na nakikialam sa pamamagitan ng dami. Proxy plunder. Ibig sabihin ng proxy, may ibang tao kayo inutusan. Hindi nila alam na ikaw ay nandun. Pero ang inutusan mo, may contact din na isa, kaya hindi nila alam. Tapos akala natin 21 billion lang ang napunta sa Bulacan. 56 billion, por Diyos por Santo.
Tinago pa yung ibang project, hindi pa nilagay sa sumbong sa Pangulo website. Ibig sabihin po, gumagalaw si BBM ng kalkulado. May siyang gagalaw na sa totoo, nagpanakaw, pero may ginagamit siyang ibang tao na mga proxy. At sa bandang huli, siya pa rin ang nakakakuha. At hindi ba nakakalunos nila, nagpapakulong ang tao para sa iyo? Hindi lang pala ito baka kasama doon ang 100 billion, kasama ba yun doon sa Bulacan? Oo nga, kasama sa Bulacan. Marami doon sa siningit na 100 billion, buksan natin ulit. Kasama doon ang mga Oriental Mindoro. Buksan natin ulit yung Ito, papakita ko sa inyo. Ito po, ipakita ko ulit sa inyo ang Facebook page ni Saldico na authentic. Ang page na ito, na Facebook page niya, ay merong blue check. Pag may blue check, authentic yan. Ayan. Kita nyo, may blue check. Yan, So may blue check. Sa gilid niyang pangalan niya, may isa kanan, may blue check. Kanyang account. Tingnan natin sa baba. Baba tayo. O ito yung pinipili ko ngayon, kapipili ko pa lang. Ang nag-deliver papunta sa bahay Tingnan natin ulit. nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Parker, yung nakikinig. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya,
Taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. So, grabe nakita Ang nila. nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Na-discuss mo na- Speaker Martin Romualdez. Mag-insert or mag Okay, pag-usapan muna natin. Ang nangyari po dito ay very clear. No? Ano mga sinasabi dito? Ang pinaka-importante sa narinig ko sinabi dito, hindi po totoong 21 billion lamang ang nawala sa Bulacan na mga flood control projects. Lumabas po dito na 56 billion pala lahat. At sa 56 billion na ang klaro dito sinasabi ni Saldico, wala siyang nakuha kahit piso dyan sa Bulacan na project. 56 billion yan. Ngayon, ang tanong, bakit ganun katapang sila ni Bryce Hernandez? Kung magsalita sa Kongreso, parang hindi umiiyak eh. Ang tapang kung magsalita. Yung pala, alam nila na si BBM ang sa likod. Ngayon, kung nadamay man si Saldico, si Chis Escudero, si Joseph Estrada, si Jingo Estrada, at saka si Joel Villanueva, si Grace po, ito po ay nagamit lamang sila. Kumuha din sila sa kanilang share na hindi nila alam na 56 billion pala ang lahat na napunta kay Bongbong Marcos. Saka kay Speaker. Oh, magandang gabi, Loveheart Miriam. Good evening, Dr. Toto Kasin. Dapat magtago na si Saldico habang si BBM pa ang Pangulo. Ipapatay, sigurado yan. Sigurado, umuwi na siya dito kung hindi na si BBM ang Pangulo. Robel Bengson, no skipping ads. Support me. Okay. Tapos naimbag Rabim sa mga kabsat ko na nakikinig. Raimundo Ribocas, hindi pinapasok ang DDA sa Ingila sa Quirino. Ganun ba? Habayaan mo na lang. Siyempre gusto na naman ng Iglesia ni Cristo mapakita na sila lang. Eliard Dipogi, Marcos Romualdez, pinagkakawatan sa kaban ng bayan, nakakahiya at nakakasuka. So, ito na po ang katotohanan. Ito na yung katotohanan. Ang katotohanan na kay BBM pala napunta. Lahat, sabihin natin halos lahat na lang. Kasi napunta rin, may binigay din kay Joel Villanueva. May binigay din para kay Jingo Estrada. May binigay din na para kay Bong Revilla. May binigay din na para kay Nancy Binay. Na may binigay din para kay Sani Angara, kay Villar. Lahat na lang ng senador, bagitin nyo, Chis Escudero. So in other words, nagkaroon tayo ng pamahalaan sa ngayon na kutsabahan ang lahat. Tapos, kunwari, ang magnanakaw na totoo ay kunwari hindi siya nagnakaw. Ganon kasimple po. Ano na yung gagawin natin ngayon? So, tingnan natin itong ang problema ko sa Pangulo website ay hindi na ko naniwala kasi marami pong mga proyekto dito na hindi sinama. O yun. Ito, sumbong sa Pangulo. Tingnan natin ang Bulacan. Ang dami-dami sa Bulacan. Pinakamalaki ata Bulacan. Tsaka Mindoro. Tingnan natin kung ilan ang sa Bulacan. Kaya para masabayan nyo ako sa tinitingnan ko,
ilabas ko rito yung sumbong sa Pangulo website. Habang nakikita niyo, habang ginagalaw ko. O, yan na yan ha. Tinitingnan ko ngayon ang Bulacan na projects. Ayan, sumbong sa Pangulo website yan. Nag-type ako Bulacan para hagilapin ang lahat ng Bulacan. Yan. Dito tayo sa dulo. Yan, Bulacan yan. Lahat ng Bulacan projects. Dami ang haba. Oh, dami, hanga-haba. So, ika-counter check ko ngayon yung sinabi ni Saldico. Yan. Dami. Top notch. Ito yung may-ari, ang engineer. Tapos gumagawa ng project na hindi man lang nagawa. Grabe, matindi. Ang dami-dami. Load more. Basta may load more, mayroon pang iba. Ang dami-daming project sa Bulacan. Diyan kasi pinakamaraming baha eh. Itong huli. So, ang gagawin po natin is i-copy paste natin lahat. Tapos, ipipaste ko sa isang Word file. Ipipaste ko sa Word file na pahalang. Ito na. Balitin natin. Tapos, kwentahin ko po ang lahat ng amount. Sige. Okay, ikabit natin. Bukas tayo ng Excel file para kunin natin ang total. New file sa Excel. Such a blue kiss when I miss you now. So, kukunin natin. I-sum natin. Okay? So, sabi ko kanina, ito nakuha ko ng total. Nakuha ko ng pang total, no? Ang sabi ko kanina, sabi ni Saldico ay 56 million. 5 billion. So, tinotal ko 41 billion. Ang sabi ko naman kanina,
Na-check ko na po ang ating sumbong sa Pangulo website, daming kulang dito. Maraming kulang. Ano ang total dito? Ano to? Ang kulang po dito sa binuksan kong website ay tingnan ko kung pwede may screen yung ano. Pwede may share yung tinatawag na Excel file. Hindi na i-share yung Excel file. So anyway, what shall I do is mag-screenshot ako dito. Screenshot kong Excel file. Paano ba ito? I-print. Print. Tapos PDF. Tapos print. Tapos saan ko i-print, itago dito sa vlog. Bulacan Flood Control Projects. Okay, ito buksan ko ha. Ito, nabilang ko na, nakwenta ko na, nakuha ko na po ang buong ano, inad ko lahat. So ito na po siya ang total ng project sa Bulacan. So yan po, simula sa 48 billion hanggang sa pababa, ilang pahina to, ang dami. So ang kabuuan sa total sa katapusan, yan yung 41 billion. Yan, 41 billion. Sa dulo, yan ang 41 billion. Nakita nyo ba ang 41 billion? Yan po ang total ng proyekto ngayon sa Bulacan. So, in other words, kasi din sa aking experience, marami akong hinahanap na project na hindi makikita sa sumbong sa Pangulo website. In other words, I will give that probability of truth sa sinasabi ni Saldico. So, yan ang unang binanggit niya na hindi lang 21 billion ang involved sa Bulacan, kundi 56 billion. Pero ang na-record ko, nakuha ko is 41 billion. Nevertheless, kasunod, sinabi niya, hindi nagsasabi ng totoo sila ni Henry Alcantara at saka mga ibang engineers. Yun nga, sabi niya ay dapat 56 billion. At napunta kay BBM. Tapos ang isa pa nakita ko, dapat na kinasuhan na si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, pwede po mangyari na panakip butas, ginawang panakip butas ni Boying Remulla, si Joel Villanueva, at saka si Jinggoy, kung hindi totoo yon. Pero mukhang totoo rin eh. So malalaman natin. So lumalabas po na panakip butas, ginamit panakip butas si Jinggoy tsaka si Joel Villanueva dito sa Bulacan na project. So, at iba pa. May binigay din daw kay Chis Escudero, may binigay din kay Grace Po. May binigay din kay Villar, kay Nancy Binay. Sino pang ibang binigyan ng mga kwan? Si Bong Revilla. So, ito na po ngayon maglaban-laban. So, nakakuha ngayon ng depensa sila ng mga senador na tinuturo na nakatanggap. Na ang katotohanan pala ay ginagamit na lamang sila na panakip butas na lamang ako. Patay kang bata ka, Jinggoy, Joel,
depensahan nyo ng maganda kasi determinado po si Remulla na papalabasan kayo ng warrant of arrest. So, ito at least kung nakinig ngayon ang mga bata ni Jinggoy, ni Ramon Revilla, Bong Revilla, bata ni Joel Villanueva, at kung sino pa, makakakuha sila ng depensa rito kay Saldico. Na pwedeng sabihin na ginamit na kasangkapan si Henry Alcantara at saka si Roberto Bernardo na magturo kay Jinggoy, kay Joel, sino pang iba? Para doon matututok ang investigasyon. Wala na kay BBM. Kay BBM pala napunta ang lahat. So ladies and gentlemen, paano ito? Pakinggan muna natin ulit si Saldico. Sa mga hindi pa nakarinig, pakinggan nyo pa ulit. Grabe itong sumbong sa Pangulo website. Fake news din ito. 56 billion pala yun. Yeah, pakinggan natin ulit ang kanta ni Saldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yan, Noel Clemente. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin,
Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. O yan ha. Ang Nanindigan, nag-deliver papunta sa nanindigan si Saldico. Ginamit lamang sa kanya, dumaan na ang pera sa kanya. Ayan. Bugs Adam, kung sa iyo ibigay ang pera, anong gagawin mo sa pera nito? Grabe. 56 billion yung doon sa Bulacan pa lang. Pero sama naman, kwentada kwentada ni Joel Diso. 56 minus 41 equals 25. Grabe. O, paano ito, Pastor Rodi Rabi? Naghihirap ang taong bayan, ha? Jolao, okay lang si Sumudok sa mga Bulacan magkakahulihan ang mga magnanakaw. O. Yun pa lang. Actually, sa Pampanga, marami ding baha. Pero mas malaki mga baha sa Bulacan. Kaya sinamantala nila lahat. Tapos siya pag una nag-inspeksyon sa Bulacan, alam na alam niya kung saan ang project na walang project. Bakit alam mo, BBM? Ang dami-dami ng project sa Bulacan, bakit alam niya kung saan puntahan ang hindi ginawa? Grabe. Take it for a ride tayong lahat. Take it for a ride din si Vince Dizon. Vince Dizon. Yan ang problema. Pati pa siya ang sekretary pag hindi civil engineer, hindi niya alam niyang diskarte. At kailangan yung magiging sekretary, yung hindi pa nagtrabaho sa DPWH. At dapat, civil engineer. Ano bang kurso ni Vince Dizon? Masters lang ata, doctoral sa mga business courses eh. Grabe, ganito lang pala kabilis silang magnakaw. So ngayon, ito po. Ito ang sa aking ang hirap sa inyo ng mga vlogger. May nasabi dito, huwag po kayo magpasabi kung wala kayong katwiran para hindi maniwala kay Saldico. China-challenge ko ang mga nagsasabi na hindi totoo si Saldico. Na ano ang justification nyo? Sige nga, anong justification na bakit hindi kami niniwala? Usaping ito hindi korte ha, kung maniwala lamang kayo. Just for the sake of vlogging. O bakit ka magbablog ngayon na hindi ka maniwala kay Saldico? Tanungin naman natin ang kabila. Bakit ako maniniwala sa ni Saldico? Ang paniwala ko po, una, klaruhin natin, ang level ng paniwala ay hanggang doon lamang sa kung sa ngayon ay sa mga political na galawan sa ating bansa. Pero sufficient na po yung pinakita ni Saldico para ako maniwala na totoo nga sa political purposes. At ito po yung ginawa, dinala niya 3 atomic bomb yan ng political bombs. Unang-una, mag-establisado, alam naman natin lahat na kasama ni Saldico si BBM at saka si Romualdez. Bakit nila magkasama? Saan sila magkasama? Bakit si Saldico ang ginawa ni Romualdez na Appropriations Committee Chairman? Ano bang papel ng Appropriations Committee? Ang papel po ng Appropriations Committee ay siya tagalatag ko ng mga budget ang papayagan, anong aprubahan. Titignan niya yung National Expenditure Program ni BBM, alam niya kung paano magsalaksak. Kaya lang may problema pa siya. Tatanggapin ba ito ng kapwa niya congressman? Yung mga kapwa niya congressman, taken for a ride din. Piran siya, tanggalin yan. Hindi pala taken for a ride. Pagdating sa Bicameral Conference Committee, ang nilagay nila sa Second Amendment ay naisama. Kaya po, pati si Risa Hontiveros, I dare say, kasangkapan ni Romualdez.
Bakit? Inamin naman ni Riz Hontiveros na may 3 billion siya na mga tawagin amendment. Tinawag niyang amendment. Pero pinasok mo at nagpagamit ka. At kunwari, hindi ka bumoto. Kunwari, kontra ang boto mo. Pero alam mo naman sa simula pa lamang na yung hindi mo pagboto sa budget, sa 2025 budget, ay alam mo kahit bumoto ka, ay maaprubahan pa rin yun. Kaya style mo, bulok. Lulukuhin pa mga tao, kunwari wala kang kinalaman sa budget. Eh bakit ka nagkaroon ng 3 billion na inserted o amended project? Miss Hontiveros? Lahat kayo po nakipagkutsabahan kay BBM. Yan ang pinaka-problema ko. Lahat kayo mga senador. Kasama dyan si Raffy Tulfo. 5 billion ang kay Raffy Tulfo. Marami sila, lahat sila. Nakakahiya kayo. Sa totoo lang, ladies and gentlemen, kung kumukontra lamang, kung ginagawa lamang ng mga senador ang kanilang trabaho, walang korupsyon na lulusot. Maniwala kayo sa akin, Raimundo Ribocas? Kung ginagawa lamang, kahit senador na lamang, kung ginagawa lamang ng mga senador ang kanilang trabaho, hindi magkakaroon ng pagkakataon na makapagpadaya sa ating pundo ang DPWH, ang mga tauhan ni BBM, pati si BBM, pati mga congressmen. Bakit mo nasabi ka mo? Ganito lang kasimple. Babalik ako sa proseso ng budget. Ang unang proseso sa budgeting natin ay SONA. Ano yung SONA? State of the Nation Address. Nakalagay sa State of the Nation Address, diyan ilalatag ng Pangulo ang kanyang mga nagawa sa nakaraan sa maigsing pananalita. Sabihin niya kung ano ang mga nagawa niya na mahalaga nung sa nakaraang taon. Pagkatapos niyan, ilalatag niya ang gagawin niya sa susunod na taon. Diyan nagsimula ang... At kung sinabi niya, anong gagawin niya, diyan naman ngayon po nakadetalye kung ano mga pundo ang gamitin niya para maipatupad niya yung kasunod na taon. So maglalatag siya ngayon, maraming flood control projects. Marami. Kaya flood control projects, Romel Bengson, kasi yung ating mga palayan, pag mabaha, hindi natin ma-harvest. Ang mga gulay natin, kapag baha, hindi na ma-harvest. Lahat-lahat maganda ang konsepto. Napakaganda. Ngayon, ang nakita ko so far, ang nakita kong epektibo na flood control projects, alam mo saan? Nandoon lang sa Cabiao, Nueva Ecija. Pag manggaling ako sa Barangay San Carlos, kasi may kaibigan ako doon, hindi ko lang panggitin pangalan kung sino. Pag dumiretso ako, pag kumanan ako, tatawid ako sa Barangay Bagong Sikat. Yung kaibigan ko kapitan noon na si Oke, si Kapitan Oke, namatay na, pinatay. Diyan ko nakita sa Cabiao, yung napakaganda, lupa lang yun ang ginawa. Hindi masyado simento yun. Ginawa nila, ang Pampanga River ay malayo-layo. Siguro 500 meters mula sa pampang ng Pampanga River, saka pa nang nagtayo na parang bundok. Mula doon sa pinakaumpisa ng Barangay San Carlos hanggat sa dulo papunta sa Arayat. Tapos, nung doon ako pumunta, kahit baha yung Pampanga River, hindi makatawid ang tubig. Kaya tuloy-tuloy ang mga palayan ng Cabiao, Nueva Ecija. Dapat sana kinopya na model yan eh. So ngayon, dahil dito, kumita kayo sa flood control project, diyan na, ngayon ang interest ni Bongbong, kailangan magkaroon ako ng mga proyekto. Pero paano kaya ang proseso magsimula sa National Expenditure Program? Nasunod naman sa utos ng Section 22, Article 7, na 30 days mula matapos ang SUNA,
dapat magsumiti ka na ng budget mo. Nagsumiti sila budget. Nakalagay doon mga gusto ni BBM na gusto siya. Pagdating sa kamay ng mga congressmen, kinatay. Hindi mo na makikita mga proyekto ni Bongbong Marcos. Kinatay. O ngayon, kung ganon, anong mangyari? Nung kinatay, wala na si Marcos project yun, matitira. Kung ano na lang, kani-kanyang congressman, saksak ng gusto nila na proyekto. Kaya sa mga congressmen, ang pinakapaborito nilang trabaho ay yung budget. Wala nang iba. Kaya ginawa ang congressmen para gumawa ng budget. Yun lang ang ginagawa nila. Ang ibang trabaho hindi nila ginagawa. So pagkatapos niyan, pag mabusisi nila, pag masatisfied na yung mga congressmen, tama na yan. Ipasa nila ngayon sa mga senador. Kasi iyan ang sugo ng konstitusyon, kaya sundin nila. So, sumunod ngayon, sa kamay na ng senador, salaksakin pa ng mga senador. Yung mga project iba ng mga congressmen na ilagay, tanggalin na naman. Hanggat sa walang matitira sa proyekto ni Bongbong Marcos. Siyempre, natuto na rin si Bongbong Marcos. Noong 2023, kinatay. 2024, may nakalusot. Kaya ginawa niya, for 2025, inantay niya muna mag-bicameral conference committee na isa po yung committee na mag-meeting para pagtugmain o i-reconcile ang mga iba-ibang version ng batas na ginawa ng House of Representatives at batas na ginawa ng Senado. So para pagtugmain, halimbawa, budget sa flood control nakalagay sa House, sabihin natin 260 billion. Ang sa Senado naman gusto na bagsakin. Tanggalin na lang natin, gawin kakahiya sa bayan. Gawin natin 200 billion. So gayon, nagkabanggaan ngayon. So para magkasundo, dito na ngayon papasok ang tinatawag ni Tubig Tiangco na small committee na sa bicameral. Hindi doon small committee sa second reading. Small committee sa bicameral. Sino yon? 4 lang po ang member niyan. Si Senate President Chis Escudero, si Senator Grace Poe bilang chairman ng Committee on Finance, at saka kinatawan naman ng House ay si Speaker Romualdez bilang Speaker, at saka yung kasama niya si Saldico. Sila lang 4 na mag-usap-usap at doon po pinasok ni Saldico ang 100 billion ni BBM. Nung napasok na, ang kasunod na proseso, magpirmahan sila ng mga lahat ng kasapi ng Bicameral Conference Committee. May representante mula sa Senado, may representante mula sa House. At pag mapirmahan na nila, ibuuin, i-reprint ulit. I-reprint. Pagkatapos reprint, papirmahan yung tinatawag na kopya na buo na kung tawagin na nila ngayon ay Bicameral Conference Committee Report. Pirmahan nila. Nakita ko si Risa, hindi pumirma doon. Marami sila hindi pumirma. Si Amy, hindi rin pumirma. Lahat po kayo na hindi pumirma ay ibig pong sabihin ay kunwari lang. Total, alam naman ninyo, maaprubahan naman yan. Kaya nga, without the signatures of others, binalik ngayon sa House ang isang kopya, nagbuto-butuhan ang House of Representatives. Ang pagbuto-butuhan lang, ratify na lang kung ayaw mo o hindi mo. So kung ayaw mo, bumoto ka pabor, o kung ayaw mo, huwag ka bumoto. Nanalo na sa House. Binigay naman sa Senado. Kung ayaw mo, iboto mo ang final na ginawa. Kung ayaw mo, huwag kayo iboto. Majority bumoto, tapos yun na yun ang final copy na binigay ngayon sa President. Si President naman, dapat pipirmahan niya yun. O anong nangyari noong karaan? December 20, 2024. Pumiyok si BBM. Ayoko pirmahan ito. Kaya i-postpone. Dapat December 29 na ang pirmahan. Bakit niya pinospone? Kasi lumampas ang budget ng DPWH. Naging 1.13 trillion. Tapos ang education, 900 billion lang.
So ngayon, to cure that, ayaw ni BBM matanggal ang proyekto niya. Anong ginawa? Tinanggal, bineto yung 26 billion. Ibaba ko rito ang 26 billion. Para makita po ninyo ang katotohanan na nagsisinungaling si Attorney Claire Castro sa pagsabi niya na 194 ang tinatawag na nabito ni Bongbong Marcos. Totoo naman yan na 194. Kaya sabi niya, ang argumento niya, hindi totoo na 100 billion ang pinasingit ni BBM sa Bicameral Conference Committee report sapagkat po ay ang binito ni BBM ay 194 billion. So kung 100 billion ang sinasabi ang sinasabi ni Saldico, hindi daw pwede mangyari dahil nagbito naman si Bongbong ng 194 billion. Ito na ngayon, ipakita ko sa inyong kasinungalingan. Ito po, ilagay ko sa screen ang veto message ni Bongbong Marcos. Ano yan? Office of the President, Malacanang. Address to the Speaker, President Martin G. Romualdez. We respectfully transmit herewith two original copies of RA number 12116, an act appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Pinirmahan ni Lucas Bersamin. Sinabi dito, ito message. Sabi niya, ito, nilagay dito, direct veto. Magbibito siya. Anong binito niya direct veto? Ito, tingnan natin. Ayan 26 billion. Ang binito niya sa DPWH. Ang rason niya sa pagbito ng 26.5 billion, basahin ko. The programs, projects, and activities that we have programmed in the first and the fiscal year 2025 National Expenditure Program under the budget of the DPWH are consistent with the Build Better More Infra program of our government and were carefully considered, taking into account urgency of need, implementation readiness, and agency absorption capacity. In this regard, the items of appropriations under DPWH which are not consistent, ibig sabihin, ang bineto niya na 26 billion, tingnan nyo, ay hindi nakasulat sa NEP niya. Ito yung hindi nakasulat sa NEP niya. Kita niyo, 26 billion? 26 billion lamang po sa DPWH budget ang nabeto, anti-Claire. Kaya hindi po totoo sabihin na 996 billion. Yan. So ngayon, meron pang iba. Actually, meron pang 168 billion na beto. Saan? Anong binito? Ito yung unprogrammed appropriations. Ibig sabihin unprogrammed, iyan po yung proyekto na walang pundo. So kung proyekto na walang pundo, hindi mo na kailangan ibito yan kasi hindi naman mapapatupad. Kasi walang pundo. Pero anong ginawa ni BBM? Wala na nga pundo. Binito pa. Dinisapprove pa. Ayan. Unprogrammed appropriations serve as standby authority for to incur additional agency obligations for priority programs and projects subject to the existence of revenue sources which are yet to be realized. It is to be noted, however, that expenditures should generally be within the parameters of program and resources as envisioned by our fiscal planners. Hence, the inclusion of the unprogrammed appropriations and its purposes in the FY fiscal year 2025 NEP was the result of the meticulous consideration of the priorities and the agency's capacity for implementation balanced with judicious programming of existing and anticipated resources.
Guided by this, I vetoed the items of appropriation under the UA or appropriated and program appropriations listed in Annex B hereof and marked accordingly in Volume 1B of this Act in the total amount of 168,240,648,000. So, ngayon, klarong-klaro na nagsisinungaling si Madam Claire. Ang 100 billion na sinasabi na in-insert ay wala roon, hindi na beto. Ang nabeto ay iba. Ang na-disapprove ay iba. Grabe kayo. Ang mga binanggit ni Saldico ay tugma, hindi kumukontra sa ating mga ebidensya na hawak. Ay, okay, babasa tayo uli. So, Honda Vega, si Bugsada, mayong hapon, no? Raimundo Ribocas, Saldi, sira na kredibilidad. Ay, hindi po. Buo po kredibilidad, lalong bumuo po. Thomas Esplana, grabe kaya pala ganun na lang kadali ang 1.2 trilyon. 3 taon na pinagnanakaw. Raimundo Ribocas, Ophelia Huti, takot pala si BBM, Bangag at Lisa, panaka kay Tambaluslos. Kasi nga maraming alam si Tambaluslos sa sikreto nilang mga mag-asawa. Noong wala sila, sila ay tumutulong sa kanila. Ruben Diclison, Raimundo Ribocas, Saldi, dumaan isang pera till that the marine. O, hindi sila maniwala kay Saldi. Wala ka namang rason na sinabi Raimundo Ribocas kung bakit hindi ka maniwala. Anong rason mo bakit hindi ka maniwala? Sige nga. Anong rason mo? Domse, grabe sila kagahaman sa pera. Stanley Manalo, Cassandra Daisy, mga anak natin hindi na makakapasok dahil sa baha na imbis gamitin sa flood control napunta kay Marcos Jr. at Romualdez. Roger Stribor, kulang pa sa premises yung mga narrative ni Kearney. Hindi pa naman ibibigay lahat yan. May tactical move yan eh. Kasi kung ibigay mo lahat, paghandaan nila yung mga ebidensya. Pwede nila yariin ang mga ebidensya, magpapalsify sila. Si Raimundo Ribocas, Saldi, Martin, bitayin, pati Warek. Mila, ako na naniwala kay Saldi ko, lahat halos ng mga kongresista yumaman, lahat sila kasabwat sa pagnanakaw. Sani Manalo, delikado si Saldi sa pag-uwi sa Pilipinas, baka mapilitan ang NAIA, baka magiging Saldico International Airport. Yan, parang ginawa kay Ninoy. John Disbaptist, pag sa NIP, direkta si PBM ang tuturo. Pero pag sa BICAM, mga mababatas ang tuturo. Libre ang Pangulo. Ganyan ang tingin ko kung bakit sa BICAM ginawa ang insertion. Correct you are. You are correct. John Disbaptist. Lorenz, hindi pa nakuha niya. Natataka naman ako, hindi pa nakaintindihan ni Madam Heidi Yurak yan. At saka ni Prof. Cielo Magno. Tsaka sino pang iba? Ay, nako. Si Lorenzo Puloyapoy, Boss Toto, bakit yan si Atty. Tumaturgo? Tumaturgo parang nakakalye. Pangkalye lang po ang kalidad niya, malayo sa explanation nyo pagdating sa batas. Roger Distributor, at bakit dyan ka na mag-side sa anti-PBBM? Halos kabalbalan yung mga nagawa. Kaharudin Kamar, mapia kagawi ha, Kaharudin Kamar. Tama ka sir, Toto, gusto nila KBBM kasi malaya sila magnakaw, yan ang totoo. Cassandra Daisy, Raimundo, wala kang awa sa mga nalunod na buong pamilya sa Cebu, yon. Romel Bigson, keep safe, Dr. Teredor Toto. Rodolfo Ruiz, ang lupin ni Marcos at Tamba, galit na galit sa pera ng taong bayan. Boyet Teking, unsa man na, Boss Toto, mag-great reset na ba ang bansang Pilipinas? Si Sarugar, maayong gabi, Dr. Toto Teredor. Pag sa 2028 pa bumaba si BBM, baka 95.4 million ang dollar ngayon.
Ngayon ay 59.4. Grabe. So, hopscotch at 5.555. Dapat i-abolish ng dalawang houses, balot ng korupsyon. Roger Stribor, part lang ang SUNA, ang RDC recommendation by almost na consider sa National Expenditure Program. Okay, sa susunod po, i-expose ko ang Regional Development Council. Sila ang simula ng maraming mga kwan dito. Kabulustugan. Roger Distributor, mag-study ka muna ng comprehensive land use plan. Sige, pag-aralan natin kung ano ang ginagawa nila na comprehensive land use plan. Celso Talisik sa DPWH, Katoto, Kaminiro na lang siguro ang matino. Yon. Cassandra Daisy, 2022, 23, 24, na nakawad na booking 2025. Boyet Tiking, dapat mawala na yan ang Kongreso kasi nandyan nagmula kung bakit ang Pilipinas ay nalubog dahilan sa daming mga pahirap. Jenny Bumagat, budget, Mardi Endelible, Infante, Alden Soliano, atapang atao yan. Tony Tibay, parang dinamay lang si PBBM. Cassandra Daisy, ikulong nyo lahat ng senador, DPWD, kung ang mastermind na Marcos Romualdez ay tuloy ang nakawan. Ako din ito. Mr. Ko, why di mo say kung how much your share? Sabi niya, wala daw siya share. Siyempre, pinag-usapan dyan, itong ano lang, budget lang. Yung ibang araw, ibang meron naman siya. Hindi ako niwala na wala. So, Rafael Arciaga, alam mo na po na Pilipino na si Tang ng Clear Castro ang pinakabulaang tao sa bansang Pilipinas. Wala na makatalo sa kanya. Sama naman ang maganda naman si Auntie Claire eh. Cassandra Daisy, bagsak ang stock market last Friday. The world is listening. Tayong Pilipino na lang ang anga-anga. Tapos si Basri Awal. Attorney, mabuhay ka. Oh, salam. Basri, salam. Ron Robert Go, tahimik ang dilaw at pink. Kay Kumaro, grabe, sobra. Lalong naghirap ang mahirap dahil sa mga gahaman. Ron Robert, go. DPWH pa lang, wala pa yung ibang government agency. Cassandra Daisy, saludo ako kay Saldico. Save your soul. Huwag mong gayahin si Enrile. Ron Robert, Papa Rod, Mimi Authority, Paris, ang nakakawa yung matataas na opisyal ng ICI, matino silang tatlo. Rafael Arciaga, naintindihan po nila si Hilo Magno ang lahat na nagaganap na korupsyon sa bansa. Inililigaw lang po nila ang mga Pilipino para magkapera sila galing sa mga kawatan sa gobyerno. Sian, Maria Quillosa, tapos Romy Ruiz, baka po makuryente kayo pag lumitaw na ang tunay na katotohanan. No effect po yang hanggang ngayon ang mga propaganda nyo. Kay Kumaro, siguro pati mga daga at ipis sa Kongreso at Senado ay magnanakaw rin. So ito bago ko i-out, nais ko lang sabihin sa inyo, bukas po magpapile po ako ng kaso na papatanggal pagka-ombudsman si Boying Rimulya. Sa sunod, siguro at the same time, magpapile din ako uli ng petition para bawalan na ang mga congressmen na gumalaw sa second reading hanggat sa Bicameral Conference Committee na bawal na sila sumingit ng mga bagong pundo. Kundi ang asikasuhin lamang nila kung tingnan nila kung tama ba yung pundo na inirekomenda ng Pangulo ng Pilipinas. At kung tama, titingnan lang kung sa base sa presyo, magkano pako? Bakit ang mahal ng pako? Mga tanong na gano'n. Bakit ang mahal ng simento? Bawasan ito, bawasan. Ganun po dapat sana lang ang trabaho ng House of Representatives members at saka mga Senado. Kaya ipagdasal ninyo, pwede rin kung tutulong kayo sa akin, ito po ang aking GCash. Kung tutulong na kayo, huwag niyo pilitin sarili ninyo. Yan, GCash ko. Kung tutulong kayo, ang gagastusin ko dito 15,000. 15,000 yung kay at least may pundo na ako doon may nauna na akong pundo doon na hiningi ko na rin yung kay Rimulya at
bagong pundo naman sana para dito para mabawalan sila ng Supreme Court na magpasok ng bagong budget. So hanggang diyan na lang po at magandang gabi po bayan ko. Siguro kakantahin na lang natin ang bayan ko ng asin. Sa gitna ng dilim, ako ay nakatanaw ng ilaw na kay panglaw. Halos di ko makita. Tulungan mo ako, ituro ang daan, sapagkat ako'y sabik sa aking sinilangan. Bayan ko, nahan ka, ako ngayon'y nag-iisa, nais kong magbalik sa iyo. Bayan ko, patawarin mo ako kung ako'y nagkamali sa landas na aking tinahak. Magiging na tayo na tawag. Tulungan natin ang ating bansa. Okay. Wala na tayo. This is a really unforgivable na po. So magandang gabi po. Magsamba po tayo lahat. At bukas, kung may time kayo, mag-join tayo, sir. Supportahan natin ang mga rally nila.